Our scripture reading is from Genesis chapter 6, verses 1 to 14. When man began to increase in number on the earth, and daughters were born to them, The sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose. then the Lord said, My spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of men and had children by them. They were the heroes of old men of renown. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground, and the birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, isang pinagpalang linggo para sa ating lahat. Ngayon po ay May 24, 2020, and we are going to start a new series. And we're going to start off with that familiar person named Noah. Noah, the ultimate flood survivor. Maganda po ito. Yung 6 na linggo na ating gugugulin ay kukuha tayo ng inspirasyon para sa ating buhay sa pamamagitan ng kanilang kwento. At nakakatuwang isipin na hindi nasayang yung mga buhay ng mga taong ito dahil nag-iwan sila sa atin ng mga magagandang aral, magagandang mga halimbawa na pwede po nating tularan kahit sa ating panahon. Ang kanilang mga buhay ay alamat, sila ay pinanday ng Diyos at sila ay ginagawa ng Diyos na halimbawa para sa ating lahat. Our scripture memory verse is found in Genesis chapter 6 verse 22. It says, Noah did everything just as God commanded him. What a reputation. Let me just read to you again. Noah did everything just as God commanded him. Alam nyo, walang nabalita na kahit anumang pagbaha na may nakaligtas sa ganitong klase ng baha, yung matinding pagbaha. Kahit pa sa iba-ibang mga pangyayari sa iba-ibang panig ng mundo, yung mga matitinding baha talagang walang na-spare, talagang namamatay yung mga dinadaanan daluhong ng tubig mula sa bundok o may kasama pang putik minsan yung iba
Wala po talaga nakakaligtas. Pero dito, hindi ho siya basta baha. Baha na lulubog ang buong mundo. Kaya lang, ang maganda rito, hindi siya biglang bumaha. Merong 100 taong pagitan bago bumaha. At ang nakakatuwa, bumaha siya pero gumawa din ang Diyos ng isang paraan para maligtas ang mga tao. Hindi maipagkakaila na hindi naman basta binahan ng Diyos sa mundo. Gumawa siya ng probisyon para maligtas yung mga gustong maligtas. Ngunit iisa ang napili ng Diyos na ipagkaloob ang kaligtasan ito kundi kay Noah. Si Noah ang pinili ng Diyos na kaisa-isang tao na maligtas sa panahon ng baha. Nadamay na lang yung kanyang pamilya. So mamaya pag-uusapan natin yung epekto ng ating pagsunod sa Diyos. Kasi dito ang napakagandang katangian ng buhay ni Noah. Yung binasa ko ulit kanina, sabi niya, Noah did everything just as God commanded him. Wala atang ganung reputation akong narinig eh. Minsan sumusunod din tayo, kaya lang yung pagsunod natin hindi naman ganun kabuo, di ba? Kaya gustong-gusto nating maging kagaya nitong taong ito. Pag-uusapan siguro yung pagsunod, gugustuhin ko na maging kagaya din ni Noah. Kaya lang, let me just give you the meaning of his name. The meaning of his name is the rest. Ang pahinga. It can mean restlessness has ended or a rest from sin and its consequences. Kasi nung time ni Noah, talagang gusto nang tapusin ng Diyos lahat ng mga ligalig na nangyari dito sa mundo dahil sa kasamaan at kasalanan. So, who would have received the favor to know such a world-changing events that is to come like Noah? Sabihin mo ngayon, gusto ko maging kagaya ni Noah, pero kaya mo bang bumuo ng isang arko, isang sasakyang pantubig, na gagawin mo ng 100 taon? Oh, unbelievable, pero 100 years ang ginugol niya para mabuo yung arko, yung sasakyang pantubig. Ako po ay isang karpintero, ako ay gumagawa din ng mga gusali. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap ginawa ni Noah yung ganong kalaking sasakyang pantubig. Kasi 100 taon mga kapatid eh. Ang sukat niya, to be exact, is 450 ang haba in length, 75 feet ang kanyang width, ang kanyang height ay 45 feet. Sukat na sukat ng Panginoon ito para doon pumasok yung mga gusto niyang iligtas sa panahon ng pagbaha. Well, anyway, gusto natin maging kagaya ni Noah. O yung iba gusto nyo maging kagaya ni David, ni King David. If you want to be like King David, can you be an adulterer and see your children fight with each other? Kaya mo bang ibuhay yung ganung buhay? Or you would like to be Jacob, but will you work for your father-in-law with no payment and have your children hate each other? So, why not just take the virtues from these great men and have them in your life? Susubukan nating kunin, bunutin, at piliin at yung magagandang katangian na yun ay umpisahan natin maging inspirasyon ng ating buhay. Hindi naman totoo na may kagaya tayo kasi maliwanag sa Biblia na nilikha tayo na uniquely created by God, nilikha tayong walang kagaya. So, napaka-special ng bawat isa sa atin kasi wala tayong kagaya. Pero, meron namang magagandang katangian ang bawat isa sa atin na dapat maging kagaya natin. Di ba? Yun din ang ating motivation, sabi ng salita ng Diyos na dapat maging kagaya natin ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang katangian. Bagamat di natin maabot lahat yun, at least meron tayong hulmahan, meron tayong tularan ng kung anong dapat na ibubuhay natin o pagkatao na meron tayo. Sige po, umpisahan na natin kasi 4 itong katangian ni Noah na ating matututuhan sa ating pag-aaral. Okay, the first one is he was a man greatly favored by God. Isa siyang tao na lubhang kinasiyahan ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. I believe that favor comes in a time of great need.
Pag ikaw ay nangangailangan at nakakatanggap ka ng pagkasiya, yung pinaburan ka, ganon, sa panahon ng matindi pangailangan, sa tingin ko, hindi ka ordinaryong tao. Ikaw isang lubhang dakilang tao. Ikaw ay taong pinahalagahan. At yan po si Noah sa paningin ng ating Panginoon. Sa verse 9 po, ang sabi dito, "This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God." Biro mo yung tatlong matitinding katangian ng kanyang buhay kaya siya pinaboran ng Diyos. Number 1 is he was a righteous man. Ang taong matuwid, wala ho yang dala-dala na sama ng loob, hugot, at paghatol. Walang ganun eh. Kasi matuwid siya eh. Ang taong matuwid, nag-iisip palagi yan, kagaya ng pag-iisip ng Diyos. He was blameless. Walang masasabi din yung mga tao sa kanya. Sa ibang translation, sa New Testament, ang kapareho niyang salita irreproachable. Ha? Wala kang masasabi, wala kang maipipintas sa taong ito. May kilala ba kayong ganon? Sabi niya, blameless among the people of his time. Ibig sabihin, bukod tangi siya. Sa lahat ng mga taong nandun, nagniningning siya dahil siya ay wala kang maipipintas at wala kang masasabi sa kanya. And he walked faithfully with God. Kung merong taong makadiyos sa panahon na yon, siya yung umaangat na tunay na makadiyos na tao. Even when in the midst of godless society, he remained blameless. We cannot imagine what it must have been to be like Noah. He lived a culture of corruption, immorality, and violence. And according to the story, the earth was literally full of it. Talagang, as the Bible described it, sinasabi ng Biblia na napakadumi na ng mundo ng panahon na yon. Talagang, ang mga tao ay nagwala na talaga. Full of violence, corruption, immorality. At ito ay hindi basta nangyari. Naging kultura na siya. Naging pang-araw-araw na pamumuhay na ng mga tao. So, we can see here that the heart of God was grieved because of the sins of man. Talagang napighati na siya ng todo. And that's very true to all of us. When we sin, we distort the image of God. We are reflecting the opposite of what God is. Kaya pala ang Diyos napipighati siya, no? Pag ikaw ay nagkakasala, kasi nire-reflect mo yung kabaliktaran ng Diyos eh. Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. Pero pag nagkakasala ka, yung kabaliktaran ng kanyang pagiging katangian ang ipinapakita mo. You are distorting the image of God. In Noah's days, the people were so sinful that God's heart was deeply grieved. God was grieved by sin and He's grieved by our sin now. He can't just ignore it because He is a holy and righteous God. Distortion of God's image is the main offense of His creation. That's why God regretted having created this divine image bearer so much that He decided to remove every living thing from the face of the earth. Talagang idinamay na pati yung mga hayop. Pero siyempre, according to the story, nagtira ang Diyos ng couple ng baboy, couple ng kambing, lahat ng hayop, couple yung ipinapasok doon sa sa arko. Ibig sabihin talagang may plano ang Diyos, bagamat siya ay naghusga at magpaparusa, meron pa rin siyang magandang plano na itinira para sa mga tao. Kaya napakagandang tignan na si Noah ay naging sukatan at naging huwaran sa panahon na ito. So makikita po ninyo na ito ay nangyayari din na may korelasyon sa ating karanasan sa pandemic ngayon. Nangyayari ito sa tao dahil nais ng Diyos na malinis, alam niyo, malinis tayo sa ating pag-iisip. Kasi hindi naman kinakailangan tayo ang tamaan ng COVID para maging malinis yung ating pag-iisip eh. Minsan sapat na yung takot eh. Yung isang doktora na kamukha ni Jeneline Mercado, yung nakalimutan ko pangalan niya eh. Yung meron siyang ngayon pinopromote yung takot ako sa coronavirus. Yan ang niya, takot ako sa coronavirus kasi yung aking pamilya, ganun. So, lahat ng mga natatakot, humingi ng awa at biyaya sa Diyos yan eh. Yun ang gusto ng Diyos, na tayo ay bumalik sa Kanya. In the midst of a godless society,
So, dito po, talagang pinakita yung galit ng Diyos dahil para siyang, alam mo, isang tao na naglinis ng lamesa sa pamagitan ng paghampas ng kanyang kamay doon sa lamesa. Winalis niyang ganun yung lamesa. Parang ganun yung nararamdaman ng Diyos sa kanyang sa kanyang pighati sa ginagawa ng mga tao sa panahon na yon. Going back to what we have read doon sa ating scripture reading, alam nyo, if we will read back one more chapter, ang sinasabi doon, talagang lumala yung tao. Biro yung inasawa nila, pati yung mga fallen angels. Nabasa nyo ba ron yung na nakiisawa sila sa mga Nephilims? Ito'y wala naman po silang, itong maanghel na to, wala naman silang attribute na kagaya ng tao. Pero, siyempre, may kapangyarihan din sila. Kaya doon nalikha yung mga higante, kagaya ni Goliath, di ba? Si Goliath pala, may pinsan na 13 feet ang taas, O, di ba? Nandun ba sa Bible yun, Pastor Jerome? Parang nabasa ko yun di ba? Kapatid ba niya yun? Ang tangkad, Kasi sila ay nakipag-asawa din sa mga fallen angels. Yun ang sabi ng ilang mga Bible scholars Well, anyway, gano'n nakasama ang tao. Doon sa Romans chapter 1, kung babasahin ninyo, yung pagkakadescribe doon na yung tao ay give up niya na yung gamit sa natural, yung lalaki sa babae. Nag-asawahan na, parehong lalaki, yung iba inaasawa na nila yung hayop. Talagang sobrang sama na ng tao But Noah was exceptional and a consistent follower of God in his time. That's the reason why he was greatly favored by God. Siya ay exceptional and consistent follower of God in his time. Verse 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. For God to start over again, the Lord looked at Noah. Gusto niya mag-umpisa ulit. Sige, I'm going to wipe out humanity in the face of the earth. Pero, I'm going to start all over again. And I have chosen this greatly favored man, Noah, to start my new plan for humanity. Alam niyo kung ilang taon si Noah nung siya ay ginamit ng Diyos? He was 500 years old. 500 taon siya, kalahating siglo. Kung mabubuhay ka ng 500 taon, how consistent can you be to be favored by God? Talaga consistent siya. Ibig sabihin, nung tumingin ang Diyos sa lupa, siya lang ang nakita, for 500 years na ibinuhay niya, he was very consistent of his life. Blameless, unreproachable. Napakaganda ng kanyang reputation hindi na tayo makakatagpo ng ganyan ngayon. Pag tinanong ng Diyos siguro at nagsalita ang langit, sinabi, sino sa inyo rito ang matuwid at lumalakad ng walang anumang bahid ng kasamaan, kasalanan at paghatol? Palagi ko, lahat tayo yuyuko Wala nang kagaya ni Noah na talagang for 500 years na nabuhay siya sa lupa, siya na yung ating tinitingala na totoong dapat kasiyahan ng Diyos. His life was an exemplary and found favor in the eyes of the Lord because of His faithfulness. Alam niyo, minsan naisip ko yung pamumuhay natin dito sa mundo. Kasi araw-araw naman may mga challenges tayo Minsan may mga challenges tayo, may mga temptations tayo, may mga trials tayo na wala namang iba nakakaalam kundi tayo lang tsaka ang Diyos. Di ba? Nakakatuwa nito pag may nagawa tayong maganda, nabo-broadcast, pero pag pangit, ang sinasabi natin, Lord, sana po tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Nahihiya tayo di ba? Pero dito, walang pwede ikahiya si Noah dahil siya ay totoong hinusgahan ng Diyos na walang kagayang matuwid, malinis, at tunay na sumusunod sa Kanya dito sa lupa. So, Noah was exceptional and a consistent follower of God in his time. And he was victorious in all the challenges of his time. Isipin niyo he started the construction of the ark for 100 years. Yung process na 100 years. How consistent can you be as a carpenter or as a worker for 100 years? Minsan nga, nakita tayo ng mga tao na ang galing nila, mga 5 taon, mga 10 taon. Pagkalipas ng 25 taon,
nawawala na, nalalaglag na. So, 100 years of being consistent. Wow, that's a good reputation. That's a fantastic reputation. Now, put yourself in Noah's place. And sa verse 9 hanggang verse 11, everyone around you is heading in the opposite direction. Talagang lahat ng kasama niya sa time na yon, iba yung ginagawa. Now, ito yung tanong ko sa ating panahon ngayon. Can you be changed in the process of time? Because of all these pressures, intimidations. Kasi isipin mo, nagkakarpintero siya, ginagawa yung arko, sinisigawan siya, sinasabi sa kanya, baliw! Bumaba ka dyan, baliw! Ba't ka magtatayo ng isang arko na dito sa disyerto? Talagang hinamak siya. Palagay ko, mga kapatid, sa pagkatapos ng pandemic na ito, we have to make a review, no? We have to evaluate again the life that we have lived, itong mga nagdaang taon sa buhay natin. At tignan natin if we have that kind of reputation just like in the life of Noah, na blameless, righteous, and a genuine follower of God. Tignan pa natin yung ibang katangian niya. Yung pangalawa, he knew of God's mercies. You know that few have the understanding of God's mercies. Hindi ko man sinasabi at naghuhusga na yung mga tao hindi nila alam ibig sabihin ng awa ng Diyos. Pero as we observe in our society, even in our own homes, yung relasyon ng mga magkakapatid, relasyon ng mga magkakaibigan, relasyon ng mga magkakasama sa simbahan, parang minsan wala yung awa eh. Ano? 'Di ba yung awa, mercy is not giving you what you deserve. Minsan tayo, pag hindi natin naranasan ito, hindi natin siya maipaparanas din sa iba. Pag hindi mo alam ang awa ng Diyos, wala kang maipaparanas na awa sa iba. Meron akong isang kwento na panood do sa nangyari sa Thailand. Merong isang tatay na nag-amok siya kasi 3 araw siyang nagbantay do sa tindahan, di siya sinahuran. Nagugutom na yung mga anak niya. So talagang he went berserk, talagang nagwala siya, nag-amok siya. So kumuha siya ng kutsilyo at nag-umpisa siyang magwala doon sa tindahan. Pinuntahan siya ng pulis. Pag dito sa Pilipinas nangyari yun, binaril na kaagad yun eh. Pero nung dumating yung pulis, kinausap siya. Ginawa ng pulis para ma-relax yung mama, umupo siya doon sa lamesa at nag-umpisa sila mag-usap. At nakinig lang siya doon sa sa mama. Maya-maya, sabi niya ro sa mama, o sige, naintindihan kita kung bakit ka nagkakaganyan. Ibigay mo na yung kutsilyo mo at ayusin natin yung buhay mo. At hindi nag-atubili mo nang sumunod yung mama. Pero sa bandang huli, dahil nakita niya ro sa pulis na naiintindihan siya, na iniintindi siya, isinuko niya yung kutsilyo. Nung ibinigay niya yung kutsilyo do sa pulis, itinapon ng pulis sa sahig yung kutsilyo, tapos niyakap yung mama, niyakap niya talaga, iyak na iyak yung mama. Tapos pinaalis niya ng ibang mga pulis kasi plano nila hulihin na, ikulong na siya. Pero sabi niya, wag, ako nang bahala dito. So pinaupo niya yung mama dun sa sa tabi. Maya-maya may mga nag-alok na nagbigay ng pera sa kanya. Tapos nakipag-usap na sa kanya yung mga tao. Mararamdaman mo doon sa video na yun na yung awa talaga ang nanguna doon sa pangyayaring yun. At alam nyo, naging blessing doon sa mama yung yung nangyaring yun kasi maraming tumulong sa kanya dahil nalaman nila yung kanyang pinagdaraanan Yun ang hindi natin alam sa mga taong kasama natin sa buhay na ito. Yung kasama natin sa kasama natin sa eskwelahan, kasama natin sa trabaho, kasama natin sa barangay, kasama natin sa bahay. Minsan din natin alam yung pinagdadaanan nila Ang Diyos alam niya lahat yung pinagdadaanan natin. Kaya ang Diyos ay punong-puno ng awa, punong-puno siya ng pag-intindi, punong-puno siya ng, alam mo, yung simpatya sa atin. Kasi siya ang nakakita ng totoong pinagdadaanan natin ngayon, kung isusuot mo itong katangian ng awa, dapat may ganun kang puso ng Diyos na handa kang makinig, handa kang umunawa, handa kang magpatawad, handa kang magbigay. So, nung matapos yung problema na yon doon sa tindahan, in-interview yung pulis. Sabi niya, naawa ako talaga doon sa mama. Hindi naman kinakailangan siyang parusahan o kailangan siyang pagmalupitan.
Kawawa na nga siya eh. Tapos nagagalit pa sa kanya yung mga tao. So, nung pinakita ko sa kanya na handa ako makinig sa kanya, doon siya kumalma. Minsan yun ang ng Diyos eh. Ang Diyos napakahaba ng kanyang pasensya at ng kanyang awa. Just only imagine, sabi nila, ang lupit naman ng Diyos, binaha niya yung mundo at pinatay lahat ng tao. Hindi ho ganun ang totoo. Ang totoo, 100 taong naghintay ang Diyos. 100 taon, kasi yung ginawa yung arko, 100 years yun eh. So ano naman ang gagawin ni Noah nung time na yon? Si Noah, siyempre alam niya na yung kalagayan sa harapan ng Diyos. So ang ginawa niya, ibinabahagi niya rin sa iba yung awa na natanggap niya sa Diyos. Kasi kinawaan siya ng Diyos eh. Ispare siya ng Diyos eh. Siyempre kung ikaw niligtas ka, kunyari parang bahayan na iligtas ka sa naisakay ka sa barko, no? Tapos nakikita mo maraming malulunod pa. Siyempre, extend mo yung kamay mo at mag-aabot ka ng pwede mong iligtas, di ba? Palagi ko yun ang ginawa ni Noah eh. Having this understanding of God's mercy, he was able to minister to people. Ang problema nga lang, dahil sa kasamaan ng mga tao, hindi sila naniwala kay Noah. Na nakakapagtaka na yung pamilya niya lang ang naisakay doon sa arko. At lahat ng tao nasa, yung kaibigan niya, mga kamag-anak nila, yung mga tao na nasa palibot niya, hindi na sila nakasakay doon sa arko at namatay silang lahat. Pero, walang kahit isa sa kanila ang makapagbibintang sa Diyos at kay Noah na wala silang awa. Alam ni Noah ang ibig sabihin ng awa ng Diyos. He discovered that God can provide us with a new beginning with Him. Ito may little observation ako about Noah and God. Ang Diyos talaga huhusgahan niya ang kasalanan because He is a holy God. Wala siyang palalagpasin na kasalanan. But it's not just that God is holy. God is also merciful. He is loving and full of grace. He will never leave us without a way to come back to Him. God wants a relationship with us and is always willing to go above and beyond to provide a way for that. Even throughout deep sin and worldwide flood, God provided a way for Noah and his family salvation by shutting them in the ark. So, tingnan natin dito maigi yung napakagandang puso ng Diyos. Hindi ho siya basta naguhusga lang. Nagdadagdag siya ng isang magandang plano para makabalik tayo sa Kanya. Kaya minsan maintindihan natin na sana wag bumaha. Bumaha pa din, di ba? Pero sa likuran nung ganong pangyayari, meron palang magandang gagawin ang Diyos. Saan ba yung bayan na alala ko na di bumaha? Nalungkot yung mga tao kasi yung bundok nila na dumaos-dos yung mga lupa eh. Aba, nung bumaha, natabunan yung kanilang mga lupain, pati yung mga batuhan na lupain doon, natabunan ng putik galing sa bundok. Ganun pala yun, kasi umuuho yung putik. Nung nag-subside na, yung kanilang mabatong lupa natabunan ng putik o yung pinong lupa galing sa bundok. Alam niyo, yung tinaniman nila, napakatataba ng kanilang mga itinanim na halaman. Napakalusog ng mga halaman itinanim nila. Kasi yung sustansya ng lupa, bumaba yun sa pamamagitan ng baha eh. Di ba? Palaging may planong maganda ang Diyos pagkatapos ng baha o anumang unos sa ating buhay. Itong pandemic na ito na pinagdaraanan natin, huwag natin tignan na negatibo ito. Kasi meron siyang ginagawa eh. Alam nyo, tuwing dumadaos-dos siya at parang mukhang tayo ay maapektuhan lahat. Kasi sabi sa TV kagabi, second wave na yung pandemic na to sa Pilipinas. Kasi bilang dumadami na naman yung mga na-infect eh. So, yun ang tingin natin, parang negative. Pero totoo niyan, maraming binubuo ang Diyos sa ating mga tahanan. Marami siyang binabago sa ating mga pahalaga. Di ba? Napakaganda nung yung minsan naisip ko, sabi ko, bakit kaya pinahintulutan ng Diyos ito? Kasi may gustong baguhin ng Diyos sa atin. He wants to change us. Pangalawa, He wants to restore us. Marami sa parte ng ating buhay ang nawasak, nasira, nung nagdaang panahon bago magkaroon ng COVID-19. Di ba? Marami tayong mga hang-ups, marami tayong hugot, marami tayong mga pinagdaanan ng pagkalugi, ng pagkaapi, ng pagwawalang bahala ng mga tao. Itong pandemic, nasa bahay lang tayo, meron tayong time para mag-repair ng ating sarili because God wants us to be restored. So, maibalik natin yung sigla natin, maibalik natin yung tamang pag-iisip natin,
at pagkilalang tama sa Kanya. So yung pangatlo, not only that God wants to change us and to restore us, He wants to own us. Gusto niya muling ibalik tayo sa Kanyang sarili bilang nagmamay-ari. Kaya dito, napakagandang tanggapin natin yung awa ng Diyos. At ito, alam ni Noah ito, ang alam niya na ang Diyos ay maawain. He is willing to do the same for us today. Yung ginawa niya noon sa flood, na mag-extend siya ng mag-extend ng kanyang pasensya. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung pasensya ng Diyos, pero sa nangyayari ngayon talaga, binabaha yung buhay ng maraming mga tao at maraming namamatay. Ngayon, kung buhay pa tayo ngayon, salamat sa Panginoon, naawa siya sa atin kahapon at nakabangon tayo ngayong umaga para sumamba sa Kanya. Purihin ang Panginoon, salamat sa ginawa niya. So, itong si Noah, naapektuhan siya ng awa ng Diyos. That's why he remained steadfast at sa pananatili niya doon sa kanyang ginagawa na arko, no? Kasabay nun yung awa niya. Kaya hindi nag-agree si Pastor Jerome sa akin kasi sabi niya, wala daw sa Bible yung nag-preach si Noah ng 100 years. Ako, I agree with him. Pero kung ikaw ay tumanggap ng awa at biyaya ng Diyos, magagawa mo bang manahimik? Tsaka, alam niya yung plano ng Diyos. Alam niya na mamamatay ang lahat eh. So, He will exert all His efforts to reach out to people and save some, At least save some. For 100 years, palagi ko, hindi tumigil si Noah na ipangaral ang awa ng ating Panginoon. Reading from Genesis chapter 7, verse 11 to 13. In the 600th year of Noah's life, on the 70th day of the second month, on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. On that very day Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wife and the wives of his 3 sons, entered the ark. Then the Lord shut him in. God did not destroy the world but carried out His plan to renew it. May tanong ako sa atin ngayon, before we close yung second virtue ni Noah, that he knew of God's mercies. What does this say about God's mercy to those who are not living for God? Kasi sa panahon natin ngayon, parang ang dali lang magturok. Ang dami nga pwedeng ituro na hindi nabubuhay para sa Panginoon eh. Ano kaya yung provision ng awa ng Diyos sa kanila? Palagi ko, dapat meron tayong ganong katangian ni Noah, Pag alam natin yung mga tao ay hindi pa sila nanunumbalik sa Diyos, tulungan natin sila. Let's reach out to them at tulungan natin sila makabalik sa Diyos para sila ay kaawaan ng Diyos. Ito na yung ngayon eh. Hindi natin alam yung, di ba may party dito sa Manila, sa Sampaloc ba yan? O sa Tondo? Ang bilis ng pagkalat ng infection, Pero sana kung may Kristiyano doon, yun ang gagawin niya araw-araw, Kasi nanganganib na yung buhay ng mga tao eh. Kahit sa atin, yung ating pamilya, kinakailangabutin natin sila. Okay, we'll go to number 3, the third virtue that is great in the life of Noah is he obeyed and trust God unconditionally. Talagang siya ay sumunod at nagtiwala sa Diyos ng walang kondisyon. Paano ka ba sumusunod sa buhay na ito? Kahit sa magulang, paano ka ba sumusunod sa magulang mo? May kondisyon ba? Sa trabaho, kahit saan, may kondisyon ba? Yun ang pinakamahirap sa atin itong panahon natin, panahon din ng mga rebellious people ngayon. Talagang, alam mo yun, yung lahat gusto sila yung nauuna, lahat gusto sila nasusunod. Hindi po pwede yun kasi may order ang Diyos sa salita niya na tayo ay napapasakop sa mga authorities. So, sana meron tayong ganitong katangian. Sumusunod at nagtitiwala ng walang kondisyon. Now, Noah must have wondered if God's plan was best because, after all, a worldwide flood seems very harsh. His plan ultimately provided a way for you and me to come to salvation. Can that be true with what we are experiencing now with coronavirus? Palagay ko po. Nakikita ko dito na habang tumatagal, nagkakaroon ngayon ng puwang na ang mga tao ay lumapit sa Diyos. Yun lang naman ang isang naisip natin kadalasan pag merong mga crisis, may mga pandemic, tayo ay inilalapit ng Diyos sa kanyang sarili. So magmatigas tayo. Anong aanihin natin? Mawawala sa ating yung awa at biyaya ng Diyos. Mapapahamak talaga tayo. Kaya
maganda siguro nagmamadali na rin ang Panginoon na mabawi tayo kasi malapit na siyang bumalik Tandaan ninyo, hindi tayo nakikiramdam lang at naglalaro ngayon. Tayo ay naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. At tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng pandemic na ito. Makikita natin yung mga nangyayari ngayon na sakali nananalangin yung mga tao bago mag-umpisa yung mga frontliners sa ospital. Lumuluhod sila, tumingi sila ng awa sa Panginoon. Tuwan-tuwa ang langit na makita ito kasi ito yung hindi gagawin ng tao talaga na lumapit sa Diyos. Yung pagtitiwala ni Noah at saka ang kanyang pagsunod ay nakabase doon sa kayang gawin ng Diyos. God sees the bigger picture. So Noah trusted God even when he don't understand His ways. Minsan may nakikita tayo na nangyayari sa ating kapaligiran. Minsan di natin maintindihan ba't nangyayari Minsan narinig ko si Pastor Hector yung kanyang mga devotional studies. Manood po kayo doon sa devotional message ni Pastor Hector. May nababanggit sa minsan nakakagising sa diwa ko at sa puso ko minsan may ginagawa ang Diyos na hindi natin kinakailangan intindihin. Kasi yun ang sabi ng Isaiah 55 verse 8 to 9 We are reminded what God said in His words that for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and your thoughts than my thoughts. Hindi natin kinakailangan maunawaan ang gagawin ng Diyos. Hindi natin kinakailangan lahat dapat makita at maintindihan. Ang kailangan lang natin minsan gawin ay magtiwala at sumunod sa Diyos. He knew that his obedience will have an effect on his family. Siyempre, pag itinuro sa kanya ng Diyos, Noah, gawin mo itong sasakyang pantubig, ganito ang sukat niya. Siguro nung binibigyan siya ng instruction nung time na yon, baka lulang-lula siya kasi never in his life nagagawa siya ng ganong malaking carpentry work. Alam niyo naman, bago ka makagawa ng tabla na 3x8, tatabtabi mo yan sa isang malaking puno 3x8 wala namang ganong ka-advance na gamit noon, puro palakol lang siguro, tsaka itak yung hawak nila. Ang tagal niya, ng isang puno siguro, tuwing gagawa sila ng isang tabla, abutin sila ng 1 linggo o 2 linggo. Imagine, 100 years ginawa yung sasakyang pandagat na yon. Talagang siya, minsan nababago isip mo habang tumatagal, habang nagkakakalyo ka, pumuputok yung mga kamay mo, nagkakapaltos ka, nag-iisip ka, sabi mo, babaha nga kaya? Talagang sa isip ni Noah, marami siyang agam-agam Agam-agam, pero dahil nga siya ay isang tao na kilala niya ang kanyang Diyos, siya ay nagtiwala lang at sumunod. At ano ang resulta nito? Yung epekto sa kanyang pamilya. Alam nyo, ito yung gusto kong idiin ngayong umaga Kasi minsan, napapansin natin, yung ating pagsunod sa Diyos ay kadugtong din yung pagpapala sa ating pamilya. Remember Exodus chapter 20 verse 5, di ba? Sabi doon na bibisitahin ng Diyos ang ating kasalanan hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Hanggang sa apo natin sa tuhod yun kung tutuusin. Ibig sabihin, napapasa yung influence Yung influence mo as highly great or greatly favored by God, napapasa yan sa Naalala ko nung one time yung meron kaming nilapitan doon sa kalye namin na sila yung nagtitinda ng pagkain. Maliit pa ako noon Nung pumunta ako, sabi ko lang inutusan po ako ni Horacio. Horacio kasi pangalan ng father ko Inutusan po ako ni Horacio, ang sabi po niya, kung pwede makahiram muna ng isang order ng pagkain. Ang sagot sa akin ng mama, kilala ko si Horacio. Halika rito, umupo ka dyan at pagsisilbihan kita. Tapos inanda niya yung pagkain, binigay niya sa akin. Hindi ako si Horacio, yung tatay ko si Horacio, pero dahil yung tatay ko ay kinikilala at pinapaboran, kinasisiyahan, damay ako. So ganoon din po yan Si Noah ay totoong sumunod sa Diyos at nagtiwala sa Diyos, nadama yung kanyang buong pamilya. O ngayon, mga ama sa ating mga tahanan, gaano ba kayo ka-favored ng Panginoon? Meron bang dahilan para kayo kasiyahan ng Diyos at ang inyong pamilya? O, di ba? Kwento rin sa Biblia yung mga magulang at mga tao na
sila ay hindi naging matapat sa Diyos, kagaya ni Achan. Alam nyo na, nung first time ko nabasa yon, para ako natakot sa isip ko kasi isipin mo nung nag-confess siya na nagnakaw siya doon sa ito magnanakaw to si Achan Nagnakaw siya doon sa sa kaban, taguan ng mga gamit ng para sa Panginoon. Doon. Kumuha siya doon ng mga ilang amelioration. Kumuha siya ng ilang mga relief goods doon at talagang itinakbo niya sa bahay nila at nabuko siya. Alam niyo ang parusa, siya ay ipinapatay kasama ang kanyang lahat ng mahal sa buhay at lahat ng alaga nilang hayop. Damay pati hayop. Basahin po ninyo. Talagang nung mabasa ko yan, sabi ko, ganun ba yun? May effect ba yung kasalanan ng magulang na pagdudusahan ng kanilang mga anak? At may epekto ba yung kabutihan ng isang magulang na papaboran ang kanilang mga anak? Yun po ang ating pinag-aaralan ngayon. So, speaking of things that are hard to understand, Noah must have faced lots of opposition. Why? Because he believes that we can obey God even if the world thinks we are crazy. People must have been unkind and laughed as he built the massive ark when it had never rained like God told Noah that it would. Yet Noah obeyed and held fast to what he knew was right, and God rewarded his obedience, even his family. Pinagpala at ginantimpalaan ng Diyos si Noah sa kanyang natatanging pagsunod with no condition at all, basta he just trusted God. And God favored him and his family. Sometimes obeying God means believing and doing things that the world won't understand. But we know that God honors our obedience to Him. So as Christians, we believe that the Bible is 100% true. That means that if we believe in a flood that covered the whole earth, we believe in God that warned, instructed, and protected Noah and his family and loved creation enough to send animals into the ark to protect them. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo yung siguro pag ang Diyos nakakita ng isang tao na papaboran niya, minsan nadadamay pa yung buong mundo Di ba? May ganun Naalala ko yung mga pelikula kagaya ng Warzy ba yan? Yung si Brad Pitt, di ba? Naligtas niya yung buong mundo Nag-iisa lang siya pero naligtas niya yung buong mundo, di ba? May mga ganong parte ng mga kwento sa mga pelikula, yung nasa isolated yung kwento ng kanyang buhay, pakikidigma, pero siya pala yung dahilan kaya naligtas yung buong mundo. May mga ganon, di ba? Ito si Noah, nag-iisa siya, nandun lang siya, nagkakarpintero siya, pero siya, he was the man who saved humanity. Talagang sa kanyang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos, na-spare yung humanity. Nag-iwan ng Diyos ng tao upang mag-umpisa muli ang sangkatauhan. Okay, so the question we have for number 3 is, what is the limit of your obedience to God? Do you have some hesitations in obeying His will? Minsan tayo pag sumusunod, pag nakakaabira na ng konti, hindi na tayo nakakasunod Okay? Let's go to the last one. Number 4, he believed that all things are possible with God. A virtue found in a positive man. Are you a positive person? Sabi na mga joke-joke nila na masyado kang nega. May mga ganun tao, di ba? Yung tuwing magsasalita sila, puro na lang to oppose, to reject, to criticize. Alam nyo, napansin ko sa buhay, kahit sa mga anak ko pag i-criticize mo sila o kaya pagalitan mo bakit hindi nahugasan ng plato, hindi po talaga mahuhugasan ng plato, mauwi yan sa iyakan magtatampo, ganon. But when you speak of positive words and release encouraging words, nagbabago yung tao at saka siya inaayos na yung kanyang sarili, inaayos na yung kanyang buhay. Si Noah, he has this finite mind. He may doubt God, but even so, he believed God without asking. Yun ang kahanga-hanga kay Noah, just like the rest of the great men of God, na may narinig sila sa Diyos, hindi na sila nagtanong. Ang ginawa nila, sumunod na lang sila sa Diyos. Ang sarap na magkaroon ng mga anak na ganyan, di ba? Yung may utos ka sa anak mo,
Naalala ko nung panahon namin, pag may inuutos yung father ko, sabi niya, "Joe, punta ka sa ganon, gawin mo to, gawin mo yan, tapos pagbalik mo, gawin mo to, gawin mo yan." Ano ang isasagot mo nung panahon na yon? Ang isasagot mo lang opo. Hindi ka nga pwedeng magtanong bakit mo gagawin yun Pero ngayon, yung mga kabataan ngayon, hindi ko alam yung mga anak ko, Pastor Jerome, ganun ba kayo? Pag may sasabihin ka, magtatanong pa sila, bakit? Bakit ko gagawin yan? Paano ko gagawin yan na hindi ako mahihirapan? Marami sila mga kondisyon, ganon. Yun ay hindi nakakasigla ng pakiramdam ng Diyos kung tayo ay inuutusan ng Diyos tapos marami pa tayong tanong. And most of the time, we ask question to validate our beliefs, but not Noah. Si Noah talagang sinabihan siya ng Diyos. Ang ginawa niya, sinunod niya lang ang Diyos. Why? Because knowing God's plan for the world's destruction and restoration, Noah probably have also some doubts in his mind. He was contemplating about the details of everything. He believed that God is able to do far above what we know, expect, and even understand. Gaano ba kalaki ang iyong paniniwala sa Diyos? Kasi laki ba siya ng arkot? Kasi kung may gagawin ka, kunyari sabi ng tatay mo, "Anak, walisan mo nga yung buong plaza." Pag winalisan mo yung ganun kalaki ang pagsunod mo sa Diyos. Ganun po. Ang father ko, yun ang equation niya Sabi niya, "Inuutusan kita na pulutin mo yung mga pako." Kasi pag nagkakarpintero kami, ang father ko masinop yan Yung mga minsan may nahuhulog ng mga pako, huwag mo wawalisin, magagalit. Magagalit talaga siya. Sabi niya sa akin, "Joe, pulutin mo yung maliliit na pako." Pag hindi ko napulot lahat, may nakita, sabihin niya, "Ang liit-liit lang ng inuutos ko sa'yo, hindi mo pa masunod." Ganun ang equation niya. Sabihin, pag maliit yung utos niya, kahit sinunod mo, maliit lang yung pagsunod mo. Pero pag may pinagawa siyang malaki sa'yo o may pinagawa siyang mahirap sa'yo, ginagawa niya rin sukatan yon ng lalim ng iyong pagsunod. Yan tingnan niyo Gaano kalalim at kalaki ang pagsunod ni Noah? Kaya ba natin talunin yon? Kasi laki ng arko. Noon nga, wala pang pakong gamit Ang gagawin pa nila ron para mapagdugtong ang kahoy, bubutasin yung magkabilang kahoy, saka ipapasok yung parang tuod na kahoy na itutusok para maging pako. Ang hirap! Hindi lang siya malaking trabaho, hindi lang siya malaking pagsunod, malalim din, marubdob na pagsunod. Kaya, minsan alam nyo yung favor ni Lord sa atin, it has something to do with the depth of our obedience and trust. Sabihin ko sa inyo, ako marami akong pinagdaanan sa buhay. Tatagal tayo pag-ukwento ko Pero humuhugot po ako doon sa mga panahon na may sinabi sa akin ng Panginoon. Tapos wala akong tanong, talaga sumusunod lang ako sa Diyos. Kahit yung mga ambisyon ko noon na gusto kong matupad, isinantabi ko lahat yun kasi ang utos ng Diyos sa akin. Humayo ka at mangaral ka ng salita ng Diyos. Talagang sinantabi ko lahat yun At sumunod ako sa Diyos. Kung saan man po ako nandito ngayon, sa buhay na ito at sa aking paglilingkod, yan po ay dala ng ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil ako ay totoong sumunod sa Kanya. Hari nawa magpatuloy yung pagsunod na yan hanggang sa Kanyang pagbabalik. So let's look at the last part of number 4 na talagang napakagandang katangian ni Noah. The message is clear. God reminds us of the importance of one good life. Pinapakita po dito ang kahalagahan ng isang napaka-mabuting buhay. Anong buhay ang ibinubuhay mo ngayon? Mabuti ba siya? Siya ba ay kasiya-siya sa harapan ng Diyos? Meron ba siyang katangian? No matter how difficult it may be to remain faithful, no matter how insignificant your life may sometimes mean or seem, no life is small in God's sight. Wala pong maliit na buhay sa paningin ng Diyos. It doesn't matter what your natural gifts are or how much you make money and how fit you seem and clever you may be. Because God looks at the heart and nothing else. Sa puso lang siya nakatingin at wala nang iba pa. Pag nakita ng Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay, ang refleksyon ng kanyang katangian,
ikaw ay gagamitin ng Diyos. God is going to use you. And it will surprise you to someday realize just how powerful His grace has been at work through you, transforming your family, your work, and the world around you. Talagang si Noah ay isang maaring palasak na tao sa kanyang panahon. Pero nang tumingin ang Diyos sa lupa, nakita ang isang matuwid, isang tunay na sumusunod sa Kanya at malinis na pamumuhay, meron ang buhay ni Noah. At siya ay ginamit ng makapangyarihan ng Diyos, ginamit siya ng kakaiba ng Diyos. At yun ang mensahe sa atin ngayong umaga. Kung gusto mong maging extraordinaryo ang buhay mo, you've got to have these traits, qualities, and virtues of Noah. Okay? Na hindi natin ulitin kung ano pa yung mga yun, pero siyempre, alam natin na ang kanyang pinakabuod ng kanyang buhay ay yung sinabi doon na at lahat ng sinabi ng Diyos at ipinag-utos ng Diyos kay Noah ay ginawa niya. Period. Ha? Ikaw ba yung tao na pag may inutos sa'yo at pinagawa ang Diyos hindi ka mag-aatubiling gawin at ito'y gagawin mo lang ng buo. So now, would you like to be Noah? Gusto mo ba maging kagaya ni Noah? Okay, tayo po ay mananalangin at gusto kong ipanalangin na makapanumbalik tayo doon sa, alam niyo yung kasiglahan ng ating buhay. Kasi ito napansin ko, ang masiglang buhay ay buhay na punong-puno ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Wag mo nang sabihin pa yung masiglang buhay, maraming pera, it will naturally follow. When you fully obey and trust God, He greatly favors you. Talagang dumadalo yung pagkasiyahan ng Diyos sa buhay mo. Talagang pansinin mo pansinin mo yung mga panahon na blines ka ni Lord. Yun yung mga time na meron kasi nangyari sa iyo na naging talagang napakalapit mo sa Diyos. Tsaka buo yung isip at puso mo na susunod ka at magtitiwala ka sa Kanya. Yun ang mensahe ng buhay ni Noah. Ang kanyang pagsunod ay kumpleto dahil siya ay totoong sumunod at naniniwala sa ating Panginoon. Gusto ko rin maging kagaya ni Noah. Ako'y karpintero. Gusto ko rin maranasan yung ganun na pagkatiwalaan ka ng malaking proyekto para sa kaligtasan ng maraming tao. I believe that is the REACH program. Kaya harinawa, dinggin ng Diyos ang aking mga panalangin na ito ay maipakalat natin sa buong mundo. So ikaw din, meron kang mission sa Diyos. He created you significantly so that you will be able to do your assignment here on earth at italaga na yun ng Diyos na gagawin mo. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, kami po ay bumabalik sa iyo. Nanunumbalik kami sa aming pagtitiwala. Nanunumbalik kami sa aming pagsunod sa iyo. Utusan niyo po kami, Panginoon, at kami ay susunod sa inyo upang kayo ay maluwalhati. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo kami sa aming mga pagdududa. Sa pakikihalo namin sa gawa ng mundo, patawarin niyo po kami. Alisin niyo po sa amin ang kabigatan sa aming espiritu sa pamamagitan ng mga maling pamumuhay namin at maling pagtahak namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay. Linisan mo kami sa lahat ng karumihan. At muli, Ama, nagpapasalamat kami sa inyong awa at sa inyong biyaya na nagbibigay sa amin ng pagkakataon para magpanibagong buhay. Maraming salamat po sa inyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at kinikilala ka namin sa araw na ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ng aming samot dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a wonderful Sunday.